Isang maulang umaga noong Hunyo, taong 2017, nakatanggap ng tawag ang isang lokal na presinto ng pulisya sa Mandaluyong mula sa isang babaeng halatang balisa. Ang tumawag ay si Sandra Fermin, 27 years old, isang real estate agent na nakatira sa isang kondo sa lugar. Umiiyak siya habang pilit binubuo ang mga salitang maglalarawan sa kanyang masamang karanasan. Ayon sa paunang ulat, isinumbong ni Sandra ang umano'y ginawang kahalayan ng kanyang fitness coach na si Mark Aguilar, 30 anyos. Ikinuwento niyang hinatid siya nito sa kanyang kondo matapos ang isang workout session. Pinaniniwalaan niyang hinaluan ang kanyang inumin ng pampatulog. Ang huli raw niyang malinaw na alaala ay ang biglang paghina ng katawan at pagkahilo. Nagising na lamang umano siya sa loob ng kanyang sariling silid, nanghihina at walang anumang saplot. Doon na raw niya napagtanto na may nangyaring labag sa kanyang kalooban. Hindi siya kaagad nakapagsumbong dahil sa takot niya at matinding pagkalito sa nangyari. Habang kinukuha ng mga pulis ang kanyang salaysay, kapansin-pansin ang emosyon ni Sandra. Halo ng galit, takot at paninindigan. Ipinahayag niyang matagal niyang pinag-isipan ang pagsumbong at ngayon lamang niya nagawang humingi ng tulong matapos ang ilang araw ng pananahimik. Dahil sa bigat ng paratang, agad na itinuring na seryoso ang reklamo. Sinimulan ng mga otoridad ang paunang investigasyon laban sa akusado. Ngunit sa pag-usad ng kaso, isang kwento ng katotohanan ang unti-unting lilitaw na tila taliwa sa salaysay ng nagpakilalang biktima. Enero taong 2017, 6 na buwan bago ang reklamo, unang pumasok si Sandra Fermin sa isang gym sa Mandaluyong. Isa itong modernong pasilidad na dinadayo ng mga young professionals at fitness enthusiasts. Ito ay pinangangasiwaan ni Mark Aguilar, 30 taong gulang. Sa investigasyon, lumalabas na hindi personal na magkakilala si Sandra at Mark, ngunit may kaugnayan ng dalawa dahil kaibigan umano ni Sandra ang kasintahan ni Mark na si Angel Duque, 28 years old. Si Sandra at Angel ay nagkakilala sa isang bar sa Makati noong 2016. Naging magkaibigan dahil sa parehong industriya ng trabaho at halos magkasing edad rin, kaya madali silang napalapit sa isa't isa. Sa mga panahong yon, si Sandra ay nanatiling single samantalang si Angel ay karelasyon na ng mahigit na 2 taon si Mark. Nang mabanggit ni Angel na isang gym owner ang kanyang boyfriend, doon nagsimulang magka-interes si Sandra na mag-enroll sa isang fitness program. Naging supportive naman si Angel sa bagong kaibigan at nirekomenda mismo nito ang facility ng kanyang kasintahan. Bilang bagong miyembro, inalok si Sandra ng personal training program. Dahil magkakilala sila ni Angel at si Mark mismo ang naging fitness instructor niya. Sa unang mga linggo, formal at profesional ang kanilang ugnayan. Nakatuon si Mark sa routine, tamang galaw at disiplina, habang si Sandra ay masigasig at consistent sa pagpasok. Hindi alam ni Angel na mula pa lamang sa unang pagkakataon, nakita ni Sandra ang litrato ni Mark sa cellphone nito. May nabuo ng paghanga ang dalaga. Hindi ito agad naging malinaw sa kilos ni Sandra. Ngunit unti-unting lumitaw sa madalas na pagpunta ng kaibigan sa gym. Sa mga sumunod na linggo, napansin ni Angel na mas naging palatanong si Sandra tungkol kay Mark. May mga tanong tungkol sa trabaho nito, sa ugali at sa iba pang personal na bagay. Sa una nagtaka si Angel, ngunit kalaunan iniisip na lamang niya na formal lamang ito dahil fitness coach ni Sandra ang kanyang nobyo. Hindi na niya ito pinalaki at nagtiwala siya sa dalawa. Bukod kay Angel, may ilang pagkakataon na napapansin ng ilang gym staff at ilang kliyente na mas madalas manatili si Sandra sa loob ng gym kahit tapos na ang kanyang training session.
Madalas ay nakaupo lamang siya sa gilid o malapit sa training area. Tila naghihintay at sa tuwing hindi abala si Mark ay lumalapit ito para makihalubilo. Habang lumilipas ang mga buwan, naging mas magaan ang samahan ng dalawa. May mga pagkakataong nagtagal ang usapan matapos ang training at may mga biro pati na rin mga sandaling nagiging mas malapit ang distansya ng dalawa sa loob ng gym. Sa kabila nito, nanatiling maingat si Mark. Alam niyang may karelasyon siya at kaibigan ni Sandra ang kanyang nobya. Para kay Sandra, ang pag-gym ay hindi lamang tungkol sa kalusugan. Naging paraan ito upang mapalapit sa lalaking matagal na niyang hinahangaan. Sa bawat session, ramdam niya ang tensyon na hindi binibigkas. Isang pakiramdam na para sa kanya ay unti-unting lumalalim. Sa paningin ng iba, wala namang kahina-hinala. Naroon ang tensyon sa pagitan ng dalawa ngunit normal ang takbo ng mga araw sa gym. Hanggang sa dumating ang isang araw na tuluyang nagbago ang direksyon ng lahat. Noong huling linggo ng Mayo 2017, hapon na nang dumating si Sandra para sa isang nakatakdang training session. Matapos ang mahaba at mabigat na workout, kapansin-pansin ang pagod ni Sandra. Ikinuwento niya na masakit ang katawan at nahihilo. Dahil paggabi na at wala nang ibang kasama, hiniling niya kay Mark na ihatid siya pa uwi sa kanyang kondo. Ilang minuto lamang ang layo mula sa gym. Pumayag si Mark, iniisip na simpleng tulong lang yon sa isang kliyente. Sa mga sandaling yon bilang lalaki ay alam ni Mark ang pinapakitang motibo ni Sandra. Bagamat nagdadalawang isip ay hindi napigil ni Mark ang sarili. Nabura ang hangganan ng pagiging coach at kliyente. May nangyari sa pagitan nila. Walang pilitan at walang bakas ng pagtutol. Tahimik ang gabi at walang nakapansin sa loob ng kondo. Ilang beses ding tumawag si Angel kay Mark ngunit sa panahong yon ay abala ang lalaki sa idinahilang may importanteng ginagawa. Kinabukasan, umalis si Mark na parang karaniwang araw lamang ang lumipas. Si Sandra naman ay nagbihis at kumilos na tila walang espesyal na naganap. Ang hindi alam ni Mark, ang mga sandaling yon sa loob ng kondo ay lihim na nakuhanan ng isang nakatagong kamera na isinet up mismo ni Sandra. Pagkalipas ng ilang araw, nagsimulang magbago ang kilos ni Sandra. Naging madalas ang mga mensahe niya kay Mark. Una ay magaan at malambing, kalaunan ay mas mapilit, may mga tanong at may mga tampo at may mga pahiwatig ng pang-aangkin. Sa puntong ito, nagsimula nang mabuo ang tensyon na hahantong sa mas seryosong problema. Sa mga sumunod na linggo, kapansin-pansing umiwas si Mark kay Sandra. Binawasan niya ang pakikipag-usap at ibinalig ang ugnayan sa formal na antas ng coach at kliyente. Hindi niya pinatulan ang sunod-sunod na mensahe at hindi na rin siya pumayag sa hinihiling ni Sandra na personal na pagkikita para mapag-usapan na ang nangyari. Para kay Mark, malinaw ang hangganan na kanyang nais panatilihin. Lalo na't may karelasyon siya at alam niyang nagkamali siya sa nangyari sa kondo. Ngunit para kay Sandra, ang pag-iwas ni Mark ay naging simula ng galit at pagkadismaya. Mula sa dating malambing na mensahe, unti-unting napalitan ito ng panunumbat at pagbabanta. Ipinahiwatig niya na may hawak siyang ebidensya ng nangyaring sa loob ng kondo at kaya niyang sirain ang reputasyon ni Mark kung gugustuhin niya. Noong unay nagulat si Mark, lalo pat hinihiling ni Sandra na hiwalayan nito si Angel at sumama sa kanya alang-alang sa kanyang reputasyon. Nang hindi pa rin bumigay si Mark at tumangging iwan ng nobya niyang si Angel, tuluyan nang nagbago ang direksyon ng mga kilos ni Sandra. Ilang araw matapos ang huling mensahe, nagtungo siya sa pulisya at nagsampa ng reklamo. Sa kanyang salaysay, iginiit niyang siya ay pinagsamantalahan at wala umanong pahintulot ang nangyari sa loob ng kondo. Ipinahayag niya ang medical report at isang detalyadong pahayag na puno ng emosyon. Mabilis na umusad ang kaso dahil sa bigat ng paratang.
Tinawag si Mark para sa interogasyon. Agad na kumalat ang balita sa buong gym at sa mga personal na mga kakilala. Pinakamabigat ang dating nito kay Angel, ngunit sinalubong lamang siya ng sampal dahil sa bigat ng emosyon ng babae. Nagpa siya si Angel na lumayo habang si Mark ay humaharap sa isang matinding issue. Sa pag-usad ng reklamo, napansin ng mga investigador ang ilang questionableng detalye sa salaysay ni Sandra. May mga puwang sa timeline, may mga bahagi na hindi tumutugma sa pisikal na ebidensya. Dahil dito nagsimulang lumalim ang investigasyon. Hindi rin nanahimik si Mark. Sa tulong ng abogado, naghain siya ng countercharge laban kay Sandra. Isinumite niya ang mga mensahe, call logs, at iba pang mga detalye na nagpapakita ng ibang anyo ng insidente. Habang lumalalim ang investigasyon, unti-unting nabuo ang mas malinaw na larawan ng mga pangyayari. Sa kahilingan ng kampo ni Mark, kinuha ng mga otoridad ang CCTV footage ng condominium building kung saan umano naganap ang insidente. Sa mga kuha mula sa lobby at elevator, makikitang magkasamang pumasok sina Mark at Sandra. Walang bakas ng pamimilit o pag-aalangan sa kilos ng babae. Siya pa ang naunang maglakad at nagbukas ng pinto. Dito ay makikitang malapit ang kilos sa lalaking kasama niya. Sinunod na sinuri ang digital trail sa tulong ng Cybercrime Unit. Na-recover mula sa cloud storage ang mga mensaheng binura sa device ni Sandra. Lumitaw ang sunod-sunod na chat ni Sandra matapos ang nangyari sa kondo. Mga mensaheng may panunumbat, paghingi ng atensyon at kalaunan ay malinaw na pagbabanta. Kasabay nito sinuri rin ang medical report na isinumite ni Sandra. Bagamat may indikasyon ng pakikipagtalik, wala itong matibay na palatandaan ng pamimilit o paggamit ng pampatulog. Hindi rin tumutugma ang oras at detalye ng kanyang salaysay sa aktwal na galaw na nakita na sa CCTV at digital records. Dito ay tuluyang bumaliktad ang takbo ng kaso. Ang reklamo na unay itinuring na seryosong pang-aabuso ay napalitan ng mas mabigat na mga tanong at paratang. Dahil sa mga bagong ebidensya, inirekomenda ng mga investigador ang pagsampa ng kaso laban kay Sandra para sa pagbabanta, paninirang puri at maling pagsampa ng reklamo. Samantala kahit napatunayang may mga butas ang paratang, hindi na naibalik ang dating normal na buhay ni Mark. Nayanig ang kanyang trabaho, nasira ang tiwala ng ilang kliyente sa gym, at nagiwan ng lamat ang pangyayari sa personal niyang relasyon. Sa likod ng mga ebidensya at dokumento, malinaw na ang katotohanan ay may iniwang sugat. Hindi lang sa korte, kundi sa mga taong nadamay ng isang reklamong binalot ng sariling interes. Matapos isumite ang lahat ng ebidensya, pumasok ang kaso sa huling yugto. Sa pagdinig, malinaw na naipakita ang kabuuang daloy ng mga pangyayari. Pinagtibay ng korte ang bigat ng digital records at CCTV footage bilang mas kapani-paniwalang batayan kaysa sa mga salaysay ni Sandra na pabago-bago. Ipinataw kay Sandra ang hatol na pagkakakulong na aabot sa 4 na taon, kasama ang pagbabayad ng moral damages para sa pinsalang idinulot niya sa reputasyon at kabuhayan ni Mark na aabot sa 500,000 piso. Ang desisyon ay nagsilbing paalala na ang maling paggamit ng reklamo at ang pananakot ay may kaakibat na pananagutan. Para kay Mark, ang desisyon ay pumanig sa kanya ngunit hindi nito nabura ang epekto sa kanyang personal na buhay. Nagkamali rin si Mark dahil pumatol siya kay Sandra ng araw na yon at dahil dito, hindi na naibalik ang dating tiwala ni Angel. Tuluyang nagwakas ang kanilang relasyon. Kinailangan niyang magsinungaling muli, ayusin ang nasirang pangalan ng gym, harapin ang mga tanong ng mga kliyente at tanggapin ang sariling pagkukulang. Sa kabilang panig, si Sandra ay nawalan ng trabaho, kaibigan, dignidad at kalayaan. Ang mabilis na pagangat ng kanyang imahe sa simula ay napalitan ng pagguho ng lumitawang kabuoang katotohanan.
Sa kulungan, pinagbayaran niya ang kanyang maling hakbang na sumira hindi lamang sa kanyang buhay, kundi maging sa buhay ng ibang tao. Ang kasong ito ay nagbibigay ng malinaw na mensahe. Ang bawat kaso, ang bawat reklamo ay laging may dalawang panig. Sa kabila nito, iisa lamang ang katotohanan at ang katotohanan ay laging may daan upang lumitaw kahit pa ito'y pagtakpan o pilit na iwasan.